Diyos sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. Ating pong bigyan ng papuri, ng pagsamba, ng pasasalamat at palakpak ang ating Diyos na buhay ngayong umaga. Ang Diyos na kailanman hindi nagkulang. Diyos na laging tapat sa kanyang mga pangako na ating pong mapanghahawakan. Kaya ngayong umaga mga kapatid, let us celebrate the goodness, the faithfulness, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? Celebrate.
Hallelujah! Buhay ang ating Diyos! Good morning po sa lahat. Sabi po sa awit 95, 6-7, halikayo, lumuhod tayo at sumamba sa Panginoon na lumikha sa atin. Dahil Siya ang ating Diyos at tayo ang Kanyang mamamayan. Tulad nating mga tupa sa Kanyang kawan na Kanyang binabantayan at inaalagaan. Kung maririnig nyo lang sana ang tinig niya, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo. Ang kabutihan at tapat mong pag-ibig ay pangwalang hanggan. Walang ibang banal maliban sa iyo, Panginoon. Wala kayong katulad, walang batong kanlungan na tulad mo, aming Diyos. Walang sino mang makapagyayabang dahil alam mo po ang lahat ng bagay at hinahatulan mo ang mga gawa ng tao. Kaya po siya sa atin mo, Ama, ang laman ng aming mga puso. Patawarin mo po kami sa aming mga pagsuway. Nais naming malayang madama ang presensya mo sa aming pagsamba. Panginoon, batid mo po ang laman ng puso ng iyong mga anak. Alam mo ang dahilan ng aming pagparito. May nagnanais na magpasalamat sa lahat ng biyaya mo. Mayroong humihingi ng kagalingan sa sakit. Katugunan sa mga pangangailangan at pataas ng mga bayarin. Mayroong humihiling ng kaligtasan para sa pamilya. Mayroong humahanap ng kaginhawahan sa bigat ng nararamdaman ng puso nila. Mayroon ding sawana sa lumalalang korupsyon sa gobyerno. At mayroon ding nagnanais lamang humingi ng habag mo upang makapanatili sila sa iyo, Lord Jesus. Ano pa man ang aming dahilan sa paglapit, ang mensahe ngayong umaga ang magbibigay sa amin ng buhay na pag-asa. Holy Spirit, speak to us. Help us understand and obey your word. Salamat po, Panginoong Jesus, dahil sa iyong pagkabuhay muli, hindi na lamang dito sa mundo ang aming pag-asa. May dahilan na kami upang magpatuloy sa buhay because you are alive. Pagdating ng panahon, kami rin ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Anariwa nawa sa aming puso at isipan ang buhay na pag-asa kay Kristo upang makapamuhay kami ng may galak, makapagtiis sa mga paghihirap at makagawa ng kabutihan sa kapwa. Pinagkakatiwala namin ang bawat bahagi ng worship service na ito sa iyo, Panginoon. Ang banal na Espiritu ang pumuspos sa aming tagapagsalita at sa puso ng bawat isang naririto. Thank you, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain. Ang papuri, pasasalamat at pagsamo ay para lamang sa iyo, nag-iisang tunay na Diyos na aming pinananaligan at buhay na pag-asa. Walang iba kundi si Jesus. Amen. Good morning, TCFC! Ayan. At itong batiin yung ating kalapit sa upuan. Ibalita mo sa kanya ang napakagandang balita. Ang good news ngayong umaga, si Jesus ay buhay. Pakisabi mo sa iyong katabi na, kapatid, ang iyong panalangin ay didinggin ng Diyos sapagkat si Jesus ay buhay. At welcome po pala sa ating dalawang kapatid na bago lang natin nakasama, si Brother Jonathan N. Hicom at si Sister Marita H. Hicom. Good morning po. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Maaari na po tayo makaupo. Kanina habang kumakanta tayo, parang hindi kayo masayang ipagsigawan na si Jesus ay buhay. Ano? Alam niyo ba yan ang pinakamagandang balita sa lahat? Na si Jesus ay nabuhay. Next week, medyo siglahan natin yung awit para makita talaga ng Lord. Wow, tuwang-tuwa itong mga taga-TCFC na ako'y nabuhay na maguli. Bakit sa ating mga nakaraang pag-aaral, kung hindi namatay si Jesus, kung hindi siya muling nabuhay, tayo na ang pinakang kawawang tao sa lahat ng nilalang. Bakit? Kasi umaasa tayo dun sa taong
patay. Hindi naman siya nabuhay na maguli. Kaya yung balita nung natanggap ng mga alagad na si Jesus ay muling nabuhay, sobrang kagalakan na hindi nila kayang isilit sa kanilang puso. Nung una may doubt, pero nung mapatunayan nila na talagang si Jesus ay nabuhay, wow! Iba yung epekto sa kanila. At yun din ang dapat maging epekto sa atin. Ang lahat ng ating mga discouragement ay mapapalitan ng encouragement sa paniniwalang si Jesus ay namatay, pero hindi siya nanatiling patay. Kasi nabuhay siya na maguli. So patuloy po natin na ipinag-aanyaya yung ating prayer and counseling. Kung sakaling meron kayong problema, ayan, at kailangan nyo ng spiritual guidance, na diyan yung ating mga kapatiran. Itong room na to, yung nag-iisang pintuan na yun yung ating room designated para sa prayer and counseling. Kung meron kayong naisilapit sa Panginoon at meron kayong mabigat na desisyon na gusto niyong malaman yung opinion ng Diyos. Ayan. Bakit ko sinabing opinion ng Diyos? Kasi meron tayong nilalapitan. Kapag pinayuhan tayo, opinion ng mundo. Pero sa kwartong yan, kaya ko sinabing opinion ng Diyos kasi yung mga magpapayo dyan, mga lingkod ng Diyos. Hindi kayo dadalhin sa isang desisyon na hindi ayon sa kanyang kalooban. Ayan. At isa pa, para dun sa ating newcomer, si Sister Marita and si Brother Jonathan Hikom, ini-invite namin kayo sa ating newcomers area. Meron tayong hinandadong lechon, hindi. Konting merienda at meron sa ating kakausap para ipakilala ang Ebanghelyo. Ayan. Siguro 20 minutes lang yun ng inyong oras. Ayan, mamaya po, ano po. At doon sa iba pa na hindi namin na-welcome sa ating evangelism room, pwede niyo pong i-approach ang inyong mga house church leaders or kahit ako po at kahit po sinong workers dito. Si Pastora Grace, si Pastor R.A., ayan po. Pwede niyo pong sabihin na gusto ko pong i-welcome niyo rin ako. At para po sa ating tema, para sa buwan na to, ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Hopefully, marami na kayong natututunan. Ano po? Hindi lang siya pangmahal na araw. Pang buong araw ng taon habang tayo nabubuhay. Doon nakatungtong yung ating pananampalataya kay Kristo. Kung hindi siya muling binuhay, walang Tanay Christian Faith Church. Kasi ang pundasyon ng pananampalataya ng TCFC, doon kay Kristong namatay at muling nabuhay. So yun yung ating dinidiscuss. Pang ilang week na to? Fourth week. Ayan. So next week ay pang 5 linggo na. At para sa ating teaser, ang ating next topic or theme for the month of June ay Amazing Grace. Wow, amazing grace. Yung sukdulang biyaya ng Diyos sa atin. Yun ang ating pag-uusapan. Ang topic natin ngayong umaga ay the first fruit of eternal hope. Yung unang bunga ng pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Ang pag-asa natin dito ay hanggang dito lang, sana bumaba na yung presyo ng diesel. Kaya Hoben, bumaba ba? Nung huli nating pag-uusap, hindi na. Bumaba pa rin ang presyo ng baba taas. Meron tayong mga hope na sana makapasa ako sa board. Yun bang uncertain? Sana ay makapag-asawa daw ng AFAM. Sana ay mapagtapos ko ng pag-aaral ng aking mga anak. Sana. Pero yung sana natin dito na binibigkas, di ba 50-50? Merong natutupad, merong hindi. Ang pag-asa nating pag-uusapan, hindi siya 50-50.
100% hope. Kaya ang tawag sa kanya, living hope. Yun ang pag-uusapan natin dito. Kaiba siya doon sa wishful thinking lang. Sana magkatotoo. Sana mangyari. Sana maganap. Kaya kapag sobra kang umasa doon sa inaasahan mo at hindi natupad, di ba ang sakit sa puso? Akala ko nanliligaw siya nagpapadala ng bulaklak. Yung pala, sisingiling ka sa bandang huli yan. Marami tayong sana na kapag hindi nangyari, nakakalungkot. Pero ito yung ating hope na hindi tayo bibiguin. Yun yung ating pag-uusapan ngayong umaga. At lahat po tayo ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos na ating tutunghayan ngayong umaga. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 20 hanggang 26. Ngunit sa katunayan si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Verse 26, ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, purihin ka sapagkat napakaganda ng iyong plano. Sobrang linaw ng iyong mission, ng iyong goal para sa aming lahat na mga mananampalataya. Ikaw ang unang nabuhay na maguli at isusunod mo kaming buhayin muli sa iyong muling pagbabalik. Lord, dalangin namin ang iyong Spiritong banal, ang iyong Spirito ng kaunawaan, ang siyang magpaunawa sa amin ng lahat ng aming mga talatang babasahin, ng lahat ng aming mga pag-uusapan ngayong umaga, upang yung aming malungkot na buhay, yung aming pusong nalulungkot at nanghihina, ay mabigyan mo ng kalakasan sapagkat meron kaming buhay na pag-asa na nagmumula sa iyo. Itong aming panalangin, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Ang panukala ng ating pag-uusapan, ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang katibayan. Alam niyo yung katibayan? Pruweba. Pruweba. Sa salita ngayon, resibo. Diba? Naririnig natin yan sa Senado. Nasaan ang resibo mo? Nasaan ang patunay mo? Nasaan ang ebidensya mo? Ang muling pagkabuhay ni Kristo, ang resibo na mayroong muling pagkabuhay. Na mayroong buhay na walang hanggan at natalo na ni Jesus ang kamatayan. Doon pa lang sa week 1, pinapaulit-ulit na natin, yung kamatayan tinalo, winasak, nilupig. Ibig sabihin nun, wala na siyang power. Wala na siyang kapangyarihan. Hindi na siya nakakatakot. Alam niyo yung leon na bungal tapos ay putpud yung kuko. Kapag kinagat ka nun, makikiliti ka na lang. Wala na siyang power, wala na siyang ngipin. Wala na. So yun yung gustong i-portray, gustong ilagay sa ating puso at sa ating isipan ng muling pagkabuhay ni Kristo, ang kamatayan, wala na siyang tibo, wala na siyang kapangyarihan. Meron tayong 3 layunin at ang unang layunin natin ay ipahayag ang katotohanan ng muling pagkabuhay. Week 1 pa lang, itinuturo na natin yung katotohanan. Hindi lang sa isang selebrasyon, once a year. Yung Resurrection Sunday, hindi lang yun. Gusto nating iparamdam sa bawat isa, gusto nating ipaabot sa bawat isa
gusto nating ituro sa bawat isa at maging sa aking sarili, si Jesus hindi lang nabubuhay tuwing mahal na araw, yung linggo ng pagkabuhay. Doon lang tayo sumasaya. Hindi. May dahilan kang sumaya araw-araw pagkagising mo. Kahit hindi ka pa nagkakape. Pagmulat pa lang ng mata mo, dapat alam mo sa puso mo, si Kristo hindi patay. Siya'y buhay at hindi na mamamatay. Bakit? Bakit doon manggagalang ang iyong kasiyahan at kaligayahan? Kasi alam mo, yung Diyos na iyong sinasampalatayanan, nakatunghay sa iyo, nakikinig sa iyo, at bawat panalangin mo, alam mong naririnig niya. Kaya, ang isang taong malungkot at pag naalala niyang si Jesus ay buhay, meron itong kakaibang dulot na kaligayahan at saya at sigla sa isang tao. May problema ka? Oo. Wala naman taong walang problema. Gusto niyo po bang mawala ng problema? O wag. Kasi yung mga taong ayaw ng problema, pantay na paa. O wag. At pinag-aralan natin, April, ang pagsubok, ang problema ay, ayun, natanda ni nanay, ang problema sa Kristiyano, pampatibay. Kumbaga sa halaman, yun yung fertilizer. May problema ba kayo ngayon? After niyan, matibay na kayo sa pananampalataya. Si Kristo ang katibayan na may muling pagkabuhay. Patunay na muling bubuhayin ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Nung tinuturo ni Kristo ito, tinatawanan siya. Nung ipinapangaral to ni Kristo na merong muling pagkabuhay, sabi ng mga saserdote, paluwag na yata ang tornilyo ng Jesus na yun. Wala pa akong nabalita ang namatay pero muling nabuhay. Ang alam ko, yung namatay, mabubuhay siya, pero mamamatay din. Kaya walang naniniwala kay Kristo. Paano mo paniniwalaan yung isang bagay na wala pang resibo, wala pang katunayan? Tayong tao, ang hirap nating magtiwala. Tama ba? Lalo ngayon, daming scammer. Yung boses nagagaya na. Yung boses nagagaya. Pwedeng isang araw may tumawag sa iyo. Anak, puntahan mo ako dito sa ospital. Pero magpadala ka muna ng 15,000. Ito yung GCash ng doktor. Wow, doktor. Kailangan bumili ng gamot. Ay ko, Nay, ba't nandiyan ka? Ninarito ka rin sa bahay. Scammer. Nung una, text-text lang. Diba, chat-chat lang. Chat nga lang, naloloko na tayo, no? Pero kung marinig mo talaga boses ng magulang mo, ng kapatid mo, ng kaibigan mo, hindi ba parang magsesend ka kaagad ng GCash? Kaya ngayon, sabi ng iba, ang hirap magtiwala. Dapat may pruweba na ikaw talaga yan. Mag-video call tayo. Wait lang, yung video call, nadadaya din yung mukha. Pwede na rin dayain. Kaya huwag kayong magtataka isang araw. Yung mukha mo naroon sa video. Sumasayaw. Pero di ka naman marunong sumayaw. Ang hirap magtiwala. Ang hirap gumawa ng unang hakbang. Yung mga business-minded, iniisip nila, ang hirap mag-invest, baka malugi. Hindi pa nga nag-invest, baka malugi agad. Meron ka agad ganun negative thoughts, kasi baka malugi lang, sayang naman. Yung isang lalaking merong gustong ligawan, hindi siya maka-first move. Kasi baka hindi niya ako type. Hindi makagawa ng unang hakbang para makapagpakilala. Bakit? Kasi baka i-reject. Yung unang hakbang laging merong kaisipan na baka hindi maging successful. Baka hindi totoo. Intayin ko muna silang mauna. Tapos pag naging okay sila, edi tsaka na ako mag-invest. Yung kumari ko, sumweldo na. Doon sa kanyang may dividend na. Ibig sabihin totoo, hindi scam.
O, tsaka na ako mag-invest. Iniintay nyo mo nang may mauna. Amen? Iniintay muna natin na makasigurado tayo na hindi yun papalpak bago natin gayahin. Kaya ang kultura ng Pilipino ganito. Nung mauso yung milkshake sa Maynila, dito takot sumubok. Pero may sumubok na isa sa isang kanto. Aba, ang benta. Nainggit yung kabilang kanto. Nagtayo din ng milkshake. Kasi may nauna na eh. Lumipas ang ilang buwan, isang street merong 5 milkshake. Gaya-gaya na hanggang sa wala nang bumili. Nasuya na yung mga tao. Takot mauna, pero pag may nauna na, di ba lumalakas yung loob? Nung unang pinangaral ang mabuting balita ng muling pagkabuhay, walang gustong maniwala. Hanggang pinatunayan ni Kristo yung kanyang muling pagkabuhay. Marami nang naniwala. Bakit? Merong resibo. May ebidensya. May patunay na si Kristo ay namatay. After 3 days, binuhay siyang muli ng Diyos. Even si Thomas, apostol niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko na isusuksok yung aking daliri doon sa butas ng kanyang kamay, doon sa palad. Kung totoong si Kristo yan, dapat meron niyang butas doon sa kanya. And true enough, pinatunayan din ni Jesus Christ kay Thomas, Tomas, ako to, ang iyong Panginoon. Gusto kong patunayan sa iyo na merong muling pagkabuhay. Kaya tinawag siyang Doubting Thomas. Hindi masamang magduda. Kasi magandang safeguard yun sa atin, security. May kumatok sa bahay mo. Taga-fire po ako. I-check ko po yung gasol. Kung okay pa. May kumatok na sa inyong ganyan? Ikaw naman kasi, lumalabas yan pag summer. Papapasokin mo naman. Yung pala, bebentahan ka lang. Sasabihin niya, yung regulator mo, 1 month na lang, sasabog na. Matatakot ka. Ito po ang binebenta ng BFP, taga-fire. Ito po yung accredited. Bili niyo po, 2.5. O ikaw, bili ka naman. Hindi, nakabenta siya. Yung pala gusto lang magbenta. Kapag tinalang mo sa fire, wala silang pinapadalang ganun, inspector. Mahirap agad magtiwala. Kaya okay lang yung skeptic kayo. Huwag kayong basta magpapapasok ng stranger sa buhay nyo. Nang diretso ko agad dun sa kusina. Tanungin nyo muna. Nung unang inaaral talaga tong buhay na walang hanggan, hindi talaga sila naniniwala. Hanggang si Jesus ay muling nabuhay. Ang dami niyang pinagpakitaan. Iniisip ko, bakit kailangan niyang patunayan ang sarili niya? Para bang ganito, kailangan pa niya i-explain yung kanyang muling pagkabuhay sa mga tao. Pwede naman ganito ginawa niya, after 3 days at siya ay muling nabuhay, dumiretso na siya sa langit. Hindi na siya nagpakita. Pwede bang ginawa ni Christ yun? Pwede ba? Pwede. Kung ayaw niyong maniwala sa akin, edi wag. Mas mapalad ang nananampalataya kahit hindi nakakakita. Kasi sa atin, ipakita mo muna sa akin. Tsaka ako maniniwala. Kaya si Christ, nagpakita siya sa mga alagad, sa marami pang tao. At yung kanyang ascension, iba ho kasi yung resurrection doon sa ascension. Ang resurrection, yung mula sa patay, mula sa katawang lupa, binihisan siya ng katawang panlangit. At 40 days siya ditong, kaya sabi nung iba, ang patay ay hindi muna umakyat sa langit. 40 days muna dito, dahil nga si Kristo, nung siya muling nabuhay, hindi agad siya umakyat sa langit. Nagpaikot-ikot pa siya sa lupa at nag-minister pa siya. Kaya ang Panginoong Hesus, pinakita niya
sa mga nagdududang alagad niya na si Jesus, bagaman namatay, pero muli siyang nabuhay. At yung kanyang pinagpakitaan na yun, hindi multo yun, hindi multo. Hindi ghost. May physical ba, meron na siyang heavenly body. May katawang panlangit na. Meron ng katawang panlangit. Hindi siya multo nung nagpakita. Kaya iba yung sinasabi ng matatanda na yung kamag-anak mo nagpapakita. Multo, hindi. Hindi yung si Christ, hindi yun ang pattern. Ano po? So, nung nagpakilala si Kristo, ang daming naniniwala sa Kanya at yung aral niya ng muling pagkabuhay ng mga patay, kumalat. Minsan ganun eh. Kailangan mong patunayan ang iyong sarili, lalo't yung claim mo ay mabigat. Kailangan mong patunayan. Kaya si Christ pinatunayan niya. Kaya sabi sa verse 20, sa katunayang si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan. Resibo, ebidensya, walang pwedeng sumira nung aral niya. Walang pwedeng sumira. Bakit? Kasi nangyari mismo sa kanya. Ano ibig sabihin nito? Katibayan, ebidensya na muling ang bubuhayin ang mga patay. Pangalawang layunin, upang ihambing ang epekto ni Adan at ni Kristo. Ihambing, ibig sabihin ay i-compare. Hello. Pangalawang layunin ay upang ihambing ang epekto ni Adan at ni Kristo. Kilala niyo si Adan? Si Eva at Adan. Si Adan. Hindi yung sayaw, ano? Yung tao. Bakit? Kasi sa pamamagitan ni Adan ay dumating ang kamatayan. Pero sa pamamagitan ni Kristo ay dumating ang buhay na walang hanggan. Sabi diyan, dapat mapag-compare natin. Upang i-compare, upang ihambing. Verse 21, ang sabi dito, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, sino yon? Si Adan. Gayun din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sino naman yon? Si Kristo. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat, dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan. Pansinin niyo po yung salitang ginamit. Namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan. Ang lahat pala nagkaroon ng kaugnayan kay Adan. Hanggang sa atin ba? Hanggang sa atin ba? Ano yung kaugnayan ng tao kay Adan? Ano yung kaugnayan niya? Hindi original sin. Hindi yun. Baka yun yung nasa isip. Kasi ang Adan, ang kanyang image, hindi niya kayang sumunod. Ilan yung utos lang? Ang sarap nga ng utos eh. Makakain mo lahat. Wag lang sa Starbucks. Ang mahal. Mag 7-Eleven ka na lang. Parang ganon. Pwede mong kainan lahat. Wag lang dun sa bunga na naroon sa puno na pinagbabawal. Wag lang dun. Mantakin nyo ang daming choices. Parang Pinoy, ano? Huwag magtatapon ng basura. Aba, ewan ko naman. Kung saan nakalagay yung karatula, ang laki, huwag magtatapon ng basura. Tingnan mo yun na doon, puro basura. Hindi ko alam bakit. Huwag iihi. Doon talaga sa may karatula. No parking. Doon talaga nagpa-park sa no parking. Sabi ni Yahweh, kainin mo lahat. Wag lang ito, yung bunga nito. Ewan ko kung natikman na ni Adan tsaka ni Eva yung lahat. Tsaka lang nila kinain yung bunga nun. Parang Pinoy si Adan at si Eva. No? Kung ano yung huwag, yun ang gusto. Ang katwiran naman ng mga Pilipino, kasi po masarap yung bawal. Kaya siguro ang dapat bawal sumampalataya kay Kristo. Kung yun ang paraan para lahat sumampalataya,
Kasi parang ganun ang mindset ng Pinoy, ano? Kung ano yung wag, yun ang gusto. So yung kaugnayan kay Kristo, kaugnayan mo na kay Adan. Si Adan kasi hindi niya kayang sumunod. Ang kanyang inisip yung kanyang laman, benepisyo ng laman. Mahina siya, larawan ng isang taong puno ng kahinaan. Ganun din tayo. Taas nga ang talagang malakas. Sabi nila yung sakalam, taas nga ang kamay. Lahat tayo merong weaknesses. Amen. Lahat tayo merong kahinaan. Ang kahinaan ni Samson, sino? Ang kahinaan ni Haring David, sino? Parang may naisulat ba na kahinaan ng babae? Parang nakakalamang yata kayo, ha? Kaso hanapin mo, ha? Anong kahinaan ng... Teka lang, parang... Diba si Samson, malakas sa tao, ang kahinaan niya si Delilah. Si Haring David, bata pa lang siya ay itinalaga na siya na magiging hari. Pero ang kahinaan pala niya ay may kahinaan. Assignment mo, Brother Daso. Anong kahinaan ng babae? Nalugi tayo dun. So yung si Adan, may kahinaan. Katulad natin, may kahinaan tayo. Taas nga ang kamay na may kahinaan. Yan. Alam ni Satan ang kahinaan natin. Alam. At hindi tayo niya tutuksoin doon sa kalakasan natin. Although tayo merong kahinaan, may kalakasan din tayo. Amen ba yun? Meron tayong strength. Hindi tayo tutuksohin ni Satan doon sa strength natin. Saan? Natatawa si Sister Marimar. Sa ilang-ilang daw. Saan tayo susubukin? Doon sa parte ng buhay natin, ng ating pagkatao, kung saan tayo mahina, mga kapatid. Doon tayo susubukin. Kasi alam niyang doon tayo babagsak. Doon tayo madaling ibagsak. Kahit naman sa mga boksingero, di ba? Inaalam nung opponent, mahina sa sikmura. Wala siyang gagawin kundi tingnan yung sikmura. Bakit hindi sa mukha? Kasi makapalang mukha nun. Hindi, ibig sabihin, matibay yung panga. Hindi mananak out. Hahanapin yung mahina. Doon niya susuntukin. Kung saan tayo mahina, doon tayo pababagsakin ni Satan. Kasi lahat tayo may kahinaan. Dapat daw maputol yung kaugnayan natin kay Adan. Ay Lord, paano yun? Pangalawang bahagi, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Yun pala eh. Kamatayan sa may kaugnayan kay Adan, pero may buhay na walang hanggan sa lahat na may kaugnayan kay Kristo. Iyon ang mabuting balita. Romans 5:17-19, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan, ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Verse 18, at kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng pagpapawalang sala at buhay sa lahat. Verse 19, sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Pansinin niyo mga kapatid. I-rephrase ko, sabihin niyo kung mali. Marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ko. Tama ba yun? Tama po ba? Ulitin ko. Marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ko. Ako. Tama ba yun o mali? Mali. Ito ang tama. Marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Sino yun? April, last week. Last month, April. Pinag-usapan natin yung man on the cross. Ang sabi rito sa ating binasa,
sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao. Sino yun? Si Kristo. Ay nagkaroon tayo ng pagpapawalang sala. So kahit tayo naging masunurin, hindi yun reason para pawalang sala tayo. Tama po. Kaya ang TCFC hindi naniniwala na kailangan natin gumawa ng mabuti para tayo maligtas. Pero yung kaligtasang tinanggap natin, naghahanap siya ng paggawa ng mabuti. Yan. Malinaw po yun. Ano? So sabi dyan, si Adan, yung kanyang pagsuway, nagdulot ng kamatayan sa marami. Pero yung pagsunod naman ni Kristo ay nagdulot ng buhay na walang hanggan sa lahat. Saan nyo gustong maugnay? Kay Adan? O gusto nyo maugnay kay Jesus? Yan, kay Jesus. Dapat maputol ang kaugnayan natin sa masuwaying si Adan. Sabihin nyo nga, Adan, masuwayin. Ulit. Pwede bang pakilakasan natin with conviction? Adan, masuwayin. Dapat maputol yung ugnayan natin sa Kanya. At maugnay tayo sa masunuring si Jesus. Okay. Jesus, pakilakasan natin. Jesus, masunurin. Tatanungin ko kayo ngayon. Kanino ninyo gustong maugnay? Kay Adan na masuwayin o kay Jesus na masunurin? Ibig bang sabihin gusto nyo maging masunurin? Purihin natin ang Diyos. Mabuti na yung malinaw. Ano yan? Okay. Thank you, Lord. Ang tanong, paano mapuputol ang aking ugnayan kay Adan? Una, kailangan kong mamatay sa aking lumang pagkatao na makalaman. Pangalawa, maipanganak na muli ako sa Espiritu. Yan yung pagiging born again. Ang pagiging born again, hindi kasi nag-member ka na sa TCFC, born again ka na. Dapat mayroong number 1, kailangan mo munang mamatay sa iyong lumang pagkatao na makalaman upang ang espiritu mo ay muling buhay ni Jesus. Romans chapter 7 verse 1. Mga kapatid, ako'y nagsasalita sa inyo na mga nakakaunawa ng batas. Nakakaunawa po ba tayo ng batas? Alam ninyong ang isang tao ay nasasakop lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. O tama nga naman, ano? Tuloy natin ang basa. Verse 2, halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Sino po rito ang kasal na? Kasal. Yan. Halimbawa, sabi niyan, ayon sa kautusan, ang isang babae, si Ate Chit, at si Sister Marita, ay nasasakop ng kanyang asawa habang buhay pa yung kanyang asawa. Pero kung yung kanyang kabiyak ay namatay, hindi na siya sakop nun. Subalit kung namatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya sa lalaking yun. Tuloy natin ang basa. Verse 3, kaya nga, siya'y magkakasala ng pangangalo niya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang nabubuhay ang kanyang asawa. Batas lang po pinag-usapan natin dito. Ano po? Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyon. At mag-asawa man siya sa ibang lalaki, hindi siya nagkakasala ng pangangalo niya. Ang pinag-uusapan po natin lamang dito, mga kapatid, kung paano mapuputol ang ugnayan natin kay Adan. Ano po? Kung paano mapuputol. Wala po tayo sa marriage and counseling seminar. Wala po. Ito lang yung eksaktong halimbawang ginamit ni Apostol Pablo. Verse 4, gayon din naman mga kapatid, ayan, namatay na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. At ngayon, kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Verse 5,
Noong kayo namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay naguudyok sa mga bahagi ng ating katawan na gumawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. Ito yung nature natin na katulad na meron si Adan. Ito yung kaugnayan natin sa kanya. Yung kapag gusto nating gumawa ng masama, walang makapipigil sa atin. Kasi yun yung desire na meron tayo sa ating puso. Kaya lang, yung ginagawa natin yun, meron siyang bunga. Naniniwala ba kayo doon? Kapag ang isang tao ay merong ginawa, meron siyang balik. Merong resulta palagi. Halimbawa, kumain ka ng marami. Yung katulad ni Jek, sumasakit ang tiyan. Marami siyang nakain kahapon. May epekto. Huwag kang kumain. Sasakit din ang tiyan mo eh. Lahat ng bagay may epekto. Ang sabi ni Paul sa verse 5 ng ating binasa, yung masasamang hilig ng ating laman, nagbubunga kasi siya ng kamatayan. Physical death ba yun? Hindi. Kasi yung kahit mabuti namamatay din, spiritual death. Iyon ang kaugnayan natin kay Adan. Meron tayong mga gusto, pero ang bunga nun, kamatayan. Pero wala tayong habas sa paggawa nun. Para bang hindi tayo natatakot mamatay. Alam natin yung consequences, pero patuloy natin siyang ginagawa. Yan ang sabi sa verse 5. Verse 6, ngunit malaya na tayo ngayon. Ayan, yan ang maganda. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Wow! Salamat, Sister Rialyn. So yung ating kaugnayan kay Adan, napuputol siya. Kapag nagkaroon tayo ng kaugnayan kay Kristo. Ang sarap ano? Ang sarap nun. Hindi pala ako puputol. Akala ko kasi ako puputol. Kaya siguro katulad nyo ko, kapag bagong taon, lagi tayo merong New Year's resolution. Dati, 2 kalderong kanin kinakain ko, 1 na lang. Dati, 8 o'clock ako gumigising. Ngayon, 7:59 na. Kasi akala natin, tayo yung magpapabuti ng ating kalagayan. Magsisimba ako para mapalapit ako sa Diyos. Ako ay magdo-donate para may buhay na walang hanggan ako. Hindi pala. Ang pumuputol pala ng ating kaugnayan kay Adan, yung ating pananampalataya kay Kristo. Taas nga ang kamay ng may faith kay Christ. Taas ang kamay ng may pananampalataya kay Kristo. Iyan ang reason kaya pinutol na ng Diyos ang kaugnayan mo kay Adan. Tuloy natin ang basa. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos, hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Naalala niyo po yung si Kristo yung nakapako sa krus, tapos merong malaking balutan sa likod niya, tapos meron nakasulat na napakaraming kasalanan. Kasalanan natin yun, ano po? So nung sinamatay, dapat makasama tayo sa kanyang kamatayan upang sa kanyang muling pagkabuhay, makakasama rin tayo. So ngayon, kung kayo nananampalataya na kay Christ, yung kaugnayan nyo kay Adan na masuwayin, naputol na. Kaya yung nature na meron tayo sa lumang buhay natin, na ano? Na masuwayin, putol na rin. Ulitin natin. Yung ating old self, katulad ni Adan, masuwayin. Bawal magtapon ng basura doon nagtatapon. One way, pumapasok. Masuwayin eh. Ano po? Masuwayin. Pinutol na daw yun ni Christ kasi may faith na tayo. Amen. Pinutol na yun ni Kristo kasi may faith tayo kay Christ. Pwede bang paglakasan ng amen? Yan. So, putol na. Ang nature natin na masuwayin, wala na. Meron tayong bagong pagkatao na pinagkaloob ni Kristo na masunurin sa Ama. Kaya mababasa niyo yung, purihin natin ng Diyos.
Kaya kung mababasa natin yung mga sulat ni Paul, lagi siyang may paalala. Romans 12, 1 to 21. Sino ang nakasubaybay ng buong chapter 12 ng Romans? Sa mga BSC, sa mga house churches. Ang ganda, di ba? Pero ang hirap. Hindi kasi yun para sa lahat. Hindi. For Christian lang yun eh. Doon lang sa mga may tinanggap na masaganang habag. Teka lang, matanong ko, may tinanggap ba kayong masaganang habag? Pakilakasan nga, meron ba? Verse 10, meron ba kayong buhay na pag-asa? O hindi para sa inyo yun. Hindi, para sa atin yun, kasama ko. Kahapon, mga kapatid, talagang yung usapan kahapon. Anyway, dadalhin ito sa mga house churches. Yung kaaway mo, hindi mo gagantihan ng masama. Ito ang pinakamalaking mapapawaw ka. Ha? Ang sabi ng Panginoon, pakainin mo yung kaaway mo. Hello? Kapag nauhaw siya, painimin mo pa. Inuulit ko, hindi yun para sa non-Christians. Para lang yun sa may pananampalataya kay Kristo. Hindi binibigay yung utos na yun para sa hindi mananampalataya. Hindi ko na itutuloy para manabig kayo. Pangatlong layunin, ipakita ang ganap na paghahari ni Kristo. Si Kristo ay maghahari hanggang sa malupig ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Ang huling kaaway na lulupigin ay ang kamatayan. Tanda ng ganap na ang tagumpay ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan ay hindi na pangako lamang. Hindi siya promise na parang sa politiko. Kapag ako binoto nyo, yung karsada nyo, sisementohin ko. Hindi ganun yung buhay na walang hanggan. Hindi. Bakit? Kasi nagawa na ni Jesus. Ang hope natin, buhay na buhay. Kasi bakit? May resibo. May ebidensya, may patunay na yung mananampalataya kay Kristo, bubuhay niya. Bakit? Kasi yung Kristo mismo buhay. Saan siya nakaupo? Sa kanang trono ng Diyos. Iniintay niya isa-isa. Kasi may nag-aapura eh. Lord, gusto ko nang makasama ka. Ang init na sa tanay. O kinukuha na. Pero merong grand na pagkabuhay ng mga patay. Yung kanyang muling pagbabalik. Mas. Lahatan ang dami. Pero ngayon may pa isa-isa. Si Pastor Ed, kinuha na. Pastor PJ, kinuha na. Hanggang doon na lang. Verse 19, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin, na mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Yun daw kapangyarihan na kumikilos sa atin. Anong kapangyarihan yun? Kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Same power daw na bumuhay kay Christ. Kaya yung last week nating pag-aaral, yung Holy Spirit na meron tayo, ingatan natin. Kasi yun ding Spirit na yun ang bubuhay sa atin sa huling araw. Lahat ho tayo may Holy Spirit. Kasi lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus ay pinagkalooban niya ng pangako. Sabi niya, hindi kayo iiwang nangungulila. Magpapadala ako ng isang comforter. Counselor. Tagapagpaalala. Nararamdaman niyo ba yung pinapaalalahanan kayo? Yung tipong papatol ka na, Oy, Reynante, hindi ba? Itinuro mo lang nung Sabado, huwag kang papatol. Oo nga pala, Holy Spirit. Hindi na. Hayaan mo na siyang ubusin ng ilang-ilang. Pinapaalalahanan tayo. Kapag ho nawala na Holy Spirit, hindi na ho kayo pinapaalalahanan. Hanggat meron pang paalala ng tama at mali, may Holy Spirit, magalak tayo. Purihin natin ang Panginoon. Ito yung hamon sa atin. Alam na natin na meron tayong buhay na walang hanggan. Amen. Kapag nagpapatuloy tayo hanggang sa dulo, kakamti natin yung wag lang tayo tataligod sa pananampalataya. Ito yung hamon sa atin, magpatuloy tayo sa pananampalataya at huwag susuko.
Meron na bang munti ka ng sumuko? Dadalawin namin kayo, bawal ang sumuko. Ano? Kapag merong nararamdaman ng pagsuko, magparamdam kayo. Pupuntahan namin kayo, magkakainan tayo sa inyo, palalakasin natin ng pananampalataya, maghihilahin ka namin, kakalat ka rin ka namin sa church. Huwag ka lang tumalikod sa pananampalataya. Bakit? Dapat ang mga taga-TCFC maghihilahan patungo sa kalangitan. Amen. Gusto niyo ba yun? Kaya kapag dinalaw namin kayo, huwag kayong magagalit. Ayaw lang namin kayong mawala doon sa landas papuntang langit. Magpatuloy tayo sa pananampalataya at huwag susuko sapagkat hahantong ito sa buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay tumayo. Thank you, Lord. Purihin ka. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong mabuting balita. Salamat, ikaw mismo ang pruweba ng iyong inaral. Ikaw mismo ang ebidensya ng buhay na walang hanggan na iyong tinuturo. Kaya, Panginoon, kaming lahat, totoo po yun, Panginoon. Minsan nanghihina talaga kami. Minsan nalulupay pa yung aming pananampalataya. Kasi, Lord, ang daming problema. Ang daming pagsubok. Ang daming alalahanin, Panginoon. Pero salamat, may kapatiran. May kapatiran na nagpapaalala na pinapadala mo sa amin upang muli kaming ibalik, upang muling pagdingasin ang aming nanlalamig na pananampalataya. Lord, tulungan mo kami. Ayaw naming magbunga ng kamatayan ang aming pagtalikod sa iyo, Panginoon. Muli mo kaming palakasin. Muli mo kaming ibalik sa iyong piling, Panginoon. Muli mong iparana sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagkalinga, ang iyong pag-aruga sa amin, Panginoon. Lord, yung aming pananampalatayang ubod ng lakas dati, Lord, pwede ba ibalik mo sa amin? Lord, idako mo ko sa mga Bible study. Muli mo kong idako dun sa mga pag-aaral ng iyong mga salita. Sapagkat naroon ng kalakasan namin, Panginoon. Kaya Lord, salamat kasi meron mga kapatiran na nagpapaalala. Kung wala sila, baka tuluyan na akong lumayo sa iyo, Panginoon. Lord, ngayong umaga, malinaw sa aking isip na pinutol mo na ang aking kaugnayan kay Adan. At pinagtitibay mo ang aking kaugnayan sa iyo, o aking Panginoong Yesus. Kaya Lord, itaas po natin ating kamay. Sama-sama naming dalangin, Panginoon, na huwag mo kaming pababayaan. Sa tuwing kami nanghihina, kami iyong paalalahanan, Panginoon. At kung kami nagadalawang isip, Lord, bigyan mo kami ng confirmation ng iyong pangako hindi mababaliin sa lahat ng sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, marami man kaming problema sa buhay na ito, isa lang iyong aming tinitingnan. Isang araw, itong aming katawang na nabubulok ay papalitan naman ng isang katawang panglangit kung saan makakasama ka namin sa iyong kaharian ng pangwalang hanggan. Kaya Lord, ang aming sama-samang panalangin, matuon ang aming isip, huwag sa mga problema dito sa lupa, huwag sa mga alalahanin namin dito sa lupa, kundi matuon ang aming isip sa buhay na walang hanggan na iyong pinangako sa bawat isa. So ito ang tanging papuri, ang tanging pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Kaya po mga kapatid, tayo po ay talagang magsaya, tayo po ay talagang mag-celebrate. Kasi hindi lang buhay ang provider mo, hindi lang buhay ang protector mo, hindi lang buhay ang healer mo. Kasi kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoong Hesus, wala pa rin kapatawaran ng kasalanan. And let me remind you, brothers and sisters, ang kamatayan ay pinagdaanan ng Panginoong Hesus, tinapos ng Panginoong Hesus at tinalo ng Panginoong Hesus. Death is defeated. Kaya po, masarap awitan ang ating buhay na Diyos. Amen? Buhay na Diyos na nakakita sa atin ngayong umaga, nakakarinig sa atin ngayong umaga. Let's worship our Lord. Hallelujah. Thank you, our Jesus. Satyam
pagbubutihin ng ating Panginoon. Magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Sabihin po natin sa Panginoon, katulad ng pagsinag ng ginto araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Sabay-sabay po natin awitan ang ating Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Yes, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Tayo po naman ngayon ay dadako sa ating pagkakalob sa ating Panginoon. Mga kapatid, meron lang po akong itatanong. Naging dakila po ba ang Diyos sa buhay natin? Naging tapat po ba ang Diyos sa buhay natin? Naging mabuti po ba ang Diyos sa buhay natin?
Hindi lang po natin ito aawitin sa Panginoon. Ipaparamdam po natin sa Panginoon na talagang ito ay ating naranasan at ito ay ating napatunayan. Amen? We will make Him feel na sobra tayong nagpapasalamat sa kabutihan at katapatan at kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Handa po ba nating awitan ng ating Diyos? Dakila ka, oh Diyos. Come on! Yes! Magmula pa sa... Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo! Yes! Iparinig po natin sa Panginoon! Buhay! Dakila ang ating Panginoon! Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Salamat, Panginoon! Daluyan ang pag-asa kung kailangan pinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka, Panginoon! Dakila ka. Diyos ika'y dakila ka. O Diyos, napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Salamat, Panginoon! Iyong likha'y luluwang hatiin ka. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Sabay-sabay po natin sabihin, napakabuti mo, Panginoon! Napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon! Aming Diyos Ama. Ang iyong nilikay ngayon magpupuri sa'yo at sasamba. Iyong ika'y luluwang hatiin ka. Napakabuti mo, Panginoon! Sing! Napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon! Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Ito ang ating Diyos na sinasamba, isang napakabuting Diyos. Parinig po natin sa ating Panginoon. Pakinggan mo, Panginoon, ang pagsamba ng iyong bayan. Hindi ka ito ang ating Diyos. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat.
Hallelujah. Ating pong palakpakan minsan pa ang Panginoon. Ang Panginoong Yesus na nabuhay. Bigyan po natin siya ng buhay na palakpak. Yes. Hallelujah. Tatapo na po tayo sa isang mahalagang bahagi po ng gawain po ng Diyos ngayong umaga, ang pakikisalo sa kanyang banal na pag. Na ay pinagtagubilin ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad at pati na rin po sa atin upang sa pamamagitan nito magunita natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin na habang tayo ay makasalanan pa, ang Panginoong Yesus ay namatay para sa atin. Dakilang Diyos, sa aming amang nasa langit, maraming salamat po sa biyayang ito na yun pinagkalo po sa amin ay kay aming makasalo sa iyong banal na pag. Dalahin ko po, Diyos, na ako po'y patawarin sa aking mga kasalanan, linisin ang aking karamihan upang maging karapat-dapat na maging kabahagi ng gawain ito sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, pati na rin sa Tanay Christian Faith Church, ay ganitong sinasabi, tinanggap ko ang aral sa Panginoon na siya namang ibinabahagi ko sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing bago'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, matapos magpasalamat ay pinirapiraso yun ang sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin natin ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin. Gayon din naman, matapos magapunan ay kinuha ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay na aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo'y iinom bilang pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kayo'y kakain ng tinapay na ito, iinom sa sarang ito, ay yun inyong binibigay, pinaalala ang kamatayan ng Panginoong Yesus hanggang sa kanyang pagbabalik. Sabay-sabay po natin. Salamat po, O Diyos, sa napakasaganang biyaya ito na yung pinagkaloob sa amin. Ayun kay makasalo namin sa iyong banal na pag. Layan ko po, O Diyos, na ipong pagpalain ang bawat isa na naging kabahagi ng gawain ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Muli po tayong umawit sa Panginoon ng may kagalakan sa ating mga puso. Down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turned to you when you were always there. In troubled time, it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am unto you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always there, every hour and every
truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Come on, church, you're the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Muli natin palakpakan ang ating Panginoon. Tunay na nag-iisa lang ang ating takbagligtas. Walang ibang aniting Panginoong Kristo. Kaya tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasalamatan Panginoon. Ikaw ang Diyos na tunay na nagmahal sa amin. Napakabuti mo, O Diyos, sa amin. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan hanggang sa kanyang kamatayan sa krus, Panginoon. Salamat sa muli niyang pagkabuhay. Ito ang nagbigay sa amin ng buhay na pag-asa upang makasama mo sa pangwalang hanggan. Kaya maraming salamat sa kabutihang iyan. Pag-ibig mo sa amin na hindi nagbabago. Kaya naman, O Diyos, dalangin namin na patuloy mong patibayin. Matatagin ang aming pananampalataya upang hindi na kami mapawalay pa sa iyo. At sinabi mo, O Diyos, sa kamatayan ng Panginoon Kristo ay wala nang kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit narito kami, Panginoon, sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan, hindi kaya naming pagtagumpayan kung wala ka sa aming buhay. Kaya salamat, maraming salamat, na hindi mo kami pinababayaan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Kami patuloy na pinalalakas, hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan man. Kaya sa umagang ito, O Diyos, sa mga handog ng iyong mga anak, salamat sa mga salaping ito, Panginoon, na mga gamit sa iyong iglesia, sa ikalalaganap ng iyong mabuting balita. Kaya sa paglabas namin ng bahay-sambahang ito, O Diyos, patuloy mo kami palakasin, patuloy mo kami patibayin, at tulungan mo kami, Panginoon, na makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, purihin ka itong aming dalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, meron lang po tayong konting announcement. Teka na, my loves. Okay. Welcome na. Okay. Hello. Good morning po, TCFC family. Mga husband, mahal nyo ba ang asawa nyo? No. Mga wife, mahal niyo ba ang mister niyo kahit minsan ay makulit? Kasi aminin natin, Ang marriage hindi lamang puro sweet moments. may lambingan, May tampuhan. may misunderstanding. At minsan may hashtag wala akong kasalanan moments. Pero kahit imperfect tayo, Faithful pa rin si God sa sa marriage natin. kaya excited kaming invite kayong lahat sa lunch ng ating Young Marriage Couple in Christ Fellowship. At ang first topic natin ay The Heart of Marriage.
with our first session. Marriage Defined. Gaganapin siya ngayong linggo, May 24, 2026, alas 6 p.m. Sa TCFC. Worship Hall. Ayun, isang gabi ng fellowship Encouragement. at paglago together through God, word bilang mag-asawa. At sa mga may kids. Open po ang ating kids space para sa inyong mga anak, kaya huwag kayong mag-alala. Kung gusto nyo isama ang mga anak nyo, mayroon pong bukas po ang kids space. Kaya invited nyo na rin po ang ibang mga young marriage. Kita-kits po tayo. God bless CCFC. Welcome po ang lahat, ha.